alagad ka sa Ginoo, empleyado ka sa Ginoo. And serving God pays the best. Kung naamay maayo mo sweldo igsoon, walay lain ang Ginoo. Muna, kung ang tao matinud-anon ng alagad sa Ginoo, walay lugi sa mga taong nagalagad sa Dios. Doon ay portion sa Bible nag-ingon nga, I have never seen anyone who served the Lord faithfully who begs bread. No way. Dili ko mutuoan ng matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo niya nagkalisod-lisod. That is inconsistent in the representation of God in the Bible. Tinood may kalisdanan pero kanang magsigilag kalisod. Oh Lord have mercy. That is inconsistent in the Bible. Because God is a blesser. Because God is a rewarder. Can you say amen? In Revelation chapter 22 verse 12, kung sa gingon sa pulong sa Ginoo, and behold, I come quickly, and my rewards, everybody say rewards. Say it one more time, rewards. And my reward is with me to give every man according as his work shall be. Tinood usahay, ang atong pagpangalagad sa Ginoo lisod, but it's not a burden, but serving the Lord, it's a blessing. Our text is in Job chapter 36 verse 11 to 12. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Verse 12, but if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong karong buntag. Our devotion this morning speaks about the blessings that comes from serving. Again, the title of our devotion, the blessing that comes with serving. Mga igsoon, serving God will give you a fulfilling life. Buti pasabot, ang pagpangalagad ay sa Ginoo, panalangin kini mga igsoon. Ang pagpangalagad sa Ginoo, it is an honor. Usa kini ka pribilehiyo sa usa ka tawo nga mga pangalagad sa Ginoo. So buti pasabot nga kining atong pagpangalagad ay sa Ginoo dili kini kabug-aton, dili kini palas-anunon, no? Tinuod usahay ang atong pagpangalagad sa Ginoo lisod, but it's not a burden, but serving the Lord, it's a blessing. Panalangin gyud ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Our text is in Job chapter 36 verse 11. If they obey and serve Him, everybody say serve. Say it one more time, serve. Wala lang nag-ingon diya nga katong nagatuman. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, katong nagatuman og nagapangalagad sa Ginoo, they shall spend their days in prosperity. Kinsa bugoy wala nangandoy anang prosperous life? Kinsa bugoy wala nangandoy anang hamugaway nga kinabuhi dinhi sa kalibutan? Tinuod, human naman ang produkto sa atong kinabuhi sa langit. Tinuod nga, ayahay mo ginang atong kinabuhi sa langit. Pero nangandoy punta nga ayahay ang atong kinabuhi din sa yuta. Can you say amen? So mauni ang sikrito mga igsoon. Katong nagatuman o nagapangalagad sa Ginoo, they shall spend their days in prosperity and their years with pleasure. So, can you imagine that one, ang imong mga katuigan puno sa kalipay? Ang imong mga katuigan puno sa fulfillment? Those who serve the Lord. But mga igsoon, let me give an announcement. Please make no mistake. God is God all by Himself. Balikon ko. God is God
all by himself. Buti pa sabot, wala gyud nagkinahanglan ang Ginoo sa tao bisan jutay. Wala gyud kinahanglan nga tabang sa Ginoo gikan sa tao. He is God all by himself. Muna nga kung nangalagad ka sa Ginoo, it is an honor and privilege that God allowed us to serve him. Kaya wala gyud siya nang ginahanglan sa atong pangalagad mga igsoon. And let me tell you this one. Let me tell you this one. If you are serving the Lord, di ngay mo katapat, if, kung nangalagad ka sa Ginoo, let me tell you, empleyado ka sa Ginoo. Balikon ko, kung nangalagad ka sa Ginoo, empleyado ka sa Ginoo. Kung nangalagad ka sa gobyerno, empleyado ka sa gobyerno. Kung nangalagad ka sa imuhang amo, empleyado ka sa imo. Kung nangalagad ka sa Ginoo, empleyado ka sa Ginoo. And serving God pays the best. Kung naamay maayo mo sweldo igsoon, walay lain ang Ginoo. Muna, kung ang tao matinud-anon nangalagad sa Ginoo, walay lugi sa mga taong nagalagad sa Dios. Doon ay portion sa Bible nag-ingon nga, gikan sa akong pagkabata, hangtod na hamtong na lang ko. Wala ko kakitag tao nga nangalagad sa Ginoo nga nagpakilmos para lang makakaon og tinapay. I have never seen anyone who served the Lord faithfully who begs bread. No way. Dili ko mutuoan ang matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo niya nagkalisod-lisod. No. That is inconsistent in the representation of God in the Bible. Tinuod may kalisdanan pero kanang magsigilag kalisod. Amen. Wa ko nakakitag tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo nga naglisod-lisod. Tinuod may kalisod ang kinabuhi. Tinuod mahutag kwarta pa nagsa pero kanang wa gyud kwarta all the time. Oh Lord have mercy. That is inconsistent in the Bible. Because God is a blesser. Because God is a rewarder. O naga-reward ang Ginoo, nagapanalangin ang Ginoo sa mga taong nangalagad sa Dios. Can you say amen? In Revelation chapter 22 verse 12, kung sa gingon sa pulong sa Ginoo, and behold, I come quickly, and my rewards, everybody say rewards. Say it one more time, rewards. And my reward is with me to give every man according as his work shall be. Mu-reward gid ang Ginoo mga igsuon. Muhatag maganig bonus ang inyong mga amo. Nga sila yutanon ang imo pang langit ng amahan. Can you say amen? Dapat ang ihatag lang sa imo sa Ginoo isda, pero ang ihatag sa imo humba. Ingon ana ang Ginoo magsweldo sa iyang mga empleyado. Amen. Muna igsuon, kung nangalagad ka sa Ginoo, ayaw ka hadlo. Ayaw ka balaka. God will take good care of you. Can you say amen? So mga igsoon, ang prosperity nga gisgutan ka ganina, it is not just about physical prosperity. It is not just wealth and health. Namugay ka ng concept ba nga prosperity gospel? Ano sa kanyang prosperity gospel? Nga kung mangalagad ka sa Ginoo, madato ka. No, that's a big no. Wala nag-ingon ang Ginoo nga mudato ka kung mangalagad ka. Ang giingon sa Ginoo, maangkon nimo ang mga butang nga imuhang gitinguha dinhi sa kalibutan, kalipay, kalinaw, makakaon ka, makainom ka, nakaybalay nga. Wala nag-ingon ang Ginoo nga mamilyonaryo ka. Wala nag-ingon ang Ginoo nga kung mangalagad ka sa Ginoo, maayo kay ang imong lawas. No. Jesus Christ is a perfect example of serving the Lord. Unsa ang ginabuhi ni Kristo samtang nangalagad siya sa Ginoo? Napalibutan ba siya kwarta? No. Nagsakay-sakay ba siya og sakyanan? No.
Bulahan na gani kita karong mga pastors. Mag-Bible study ta, di motor pa, magreklamo pa. Magtrabaho, nakabike na, reklamo pa. Si Kristo sa unang panahon, nangalagad sa Ginoo, matinudalingan, matinudanon to, matinudanon. Matinudanong nangalagad sa Ginoo, but He ended up on the cross. Amen? So na po'y concept nga kanang poverty gospel. No, muning two extremes. Kung naay prosperity gospel, ito na po'y poverty gospel. Kung saan manabuti pasabutan na paso, nga kung milyonaryo ka, dautan ka. Kung dato ka, dautan ka. Asa man nga doktrina? Pwede ka mahimong dato nga matinud-ano ng halagad sa Ginoo. Can you still remember Lydia? Amen? Di ba gigamit niya ang iyang property, ang possession, aron makapangabig og kalag sa tiilan sa Ginoo. Pwede ka mahimong pobre, dautan ka. Amen. It does not mean nga kung pobre ka, buutan ka, or kung pobre ka, duol ka sa Ginoo, no. Sama na po nga kung dato ka, dautan ka, no. Daghay mga dato nga mga buutan. Maliibo gani ko sa ila, gani Kuya Dexter. Artista na. Gwapo na. Gwapa na. Kwartahan pa. Malangit pag yun. Diba? Ibo kay tana. Sana all. Kita, langit lang yun. Diba? Dagay may mga artista nga kuhan. Tagiya sa Colgate, oh. Diba? Kwartahan na kaayo niya, langit pag yun, gwapo. Hames pa, langit pa, kitaan ni, langit lagi ato, ah. Amen. Mga igsoon, Jesus Christ was not surrounded by wealth. No? Makita nato ang iyang pagpangalagad sa Ginoo, sincero makapangalagad sa Ginoo. So, let me tell you this one. There is nothing wrong with man possessing riches. Balikon ko, there is nothing wrong. Wa gyud problema if man possesses riches. What is wrong is when riches possesses man. Ang hadlok kung ang kwarta maunay maghari sa imong kinabuhi. Wala gyud problema kung ang tao mo ay maghari sa iyang kwarta. Kanang siya may magkontrolar ba? Pero kana bitaw ang kwarta na nagkontrolar sa tao, munay hadlok. Mamatay ka di ka, hadlok ka malib kay kasayang sa akong sweldo. Igso ang gikontrolar ka na sa kwarta. Hadlok ka mo absent kay kasayang sa gikontrolar ka na sa kwarta. Di ba ingon ang Ginoo? Sa ingon sa Ginoo. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Give us this day our daily bread. Ang imuhang pang-adlaw-adlaw nga pagkaon wala naggikan sa imong trabaho. Asa nagikan? Give us this day our... Kisay mo hatag daw? Kisay mo hatag daw o kadungog? Ang Ginoo. Your work is just a resources. Your business is just a resources. Everything you have is just a resources. But God is the source of all blessing. Can you say amen? Kana palang dan kampanti ka na daan mga lagad sa Ginoo. Because you know that God is the source. And He is my employer. Mga igsoon, kung naamang kay financial prosperity, kung naalang ha, lingay mo katapad, kung naa siya financial prosperity, kung naa kay financial prosperity, use it as an opportunity nga magtigom og spiritual prosperity sa langit. Balikon ko, kung milyonaryo ka sa yuta, gamita na nga opportunity nga makatigom kag bahandi didto sa langit. Kay sultian ta ka igsoon, wa jud kay madala bisag jutay anang imong milyon nga naa sa bangko. When God will take you, wa jud kay mapupo ana. Ang matigayon ana katong mga tao nga wala naghago. Sila mo'y malipay. Ikaw nagkadangdung singot ka, halos mamatay ka ng paningkamot. Igikuha kas Ginoo ang nag-enjoy katong mga taong wala na ning kamot. Amen.
That's the reality of life. So kung naamang kay kwarta karon, gamita na nga opportunity magtigom og langit nun nga bahandi sa langit. Now, what is serving? If serving brings blessing, if I may ask you, what does it mean? What really it means? What does it really mean to serve the Lord? Anybody? Na ay free nga facial, makatubag. Ihatag na ko 2027. Unsa man puti pasabotan ng mga lagad pastor? Kana bang nagwali ka pastor? Kana bang nangabi ka kalag pastor? Kana bang nanili ka pastor? Unsa puti pasabot aning pagpangalagad? Kaya hangtod karon daghan pa mga Kristiyanon wa kasabot unsa ang pagpangalagad. What is serving? Anybody? Spending time to the Lord. Okay? Thank you, Ate Tess. Okay. What does it really mean to serve the Lord? Muni ang tubag mga igsoon. Everything that I have comes from Him and must serve Him. Balikon ko. Everything that I have comes from Him and must. Gikapital na ko ng word nga must, M-U-S-T. Kay ang tanan gikan man sa Ginoo, so ang tanan nga naa sa ako, mga lagad sa Ginoo. So unsa may gikan sa Ginoo nga naa sa imo? Von, unsa ang naa sa imo nga gikan sa Ginoo? Kinabuhi. So unsa may mo gamiton anak kung mga lagad ka? Ingon siya, ibalik nako sa Ginoo. Everything that I have, ibalik nako sa tag-iya. Kisay naghatag sa atong oras? O, nga nung wala tayo panahon sa Ginoo. Kisay naghatag sa atong kwarta? If I serve the Lord, dili pwede mabilin akong pitaka. Oh, Lord have mercy. Dagan sa ato, nagalagad sa Ginoo, pero nabili ng ilang pitaka sa ilahang bulsa. When you serve the Lord, your money will also serve the Lord. Why? Because my money comes from the Lord. That is the principle of tithing and offering. I give portion of my income because my income comes from the Lord. Can you say amen? Okay, siya naghatag sa ato ang talent. Grabe kayo makadupa-dupa dito sa gawas. Grabe kayo makasplit-split dito sa gawas. Pero simbahan, di magamit. When you serve the Lord, tanang gihatag sa Ginoo sa imo must be given back to Him because He is the owner. Kasi naghatag sa atong kaalam. It is God. So, buti pasabot mga igsoon, walay taong dili makapangalagad sa Ginoo. Dili lang na limited ang pagpangalagad sa Ginoo. Sa pagwali, you don't have to become a preacher para mangalagad sa Ginoo. You don't have to become a musician nga puno, namang gina musician, Pastor Roy, di na ko pangalagad, tanan. No. You can serve the Lord. Kung unsa ang naa sa imo ha, ibalik sa Ginoo, that is serving. Your time, ihatag sa Ginoo. Your money, ibalik sa Ginoo. Your strength, ibalik. Kinabuhi, tanan nga naa sa imo. Give it back to the Lord. So mga igsoon, it's not my life. It's His life. Amen? It's not my money. It is His money. It is not my business. It is His business. It is not my skills. It is His skills. Everything that I have comes from Him and must serve Him. Kung nisulod ko, nga naa ako'y 1,000 pesos sa akong bulsa, dili pwede nga ako rin nagsimba sa Ginoo, akong kwarta sa bulsa, wa nagsimba sa Ginoo. Hello? Palihog na ko, glingi, ana imong katapa, dili pwede. Portion of that 1,000 pesos must serve the Lord. Wala ko naging ihatag nyo tanan yung 1,000 pesos ha. Portion of it. So, unsa gani ang ginatudo sa Bible? Give your tithes and offering. That is
part of your savings. So, una ko'y 1,000 sa akong pitaka, if I want my money to serve the Lord, I will take out of it a small portion. Tithes and offering. Lingay mong katapat, tithes and offering, brother. Kaya daghan sa ato, nangalagad sa Ginoo, pero ang atong income, wala nangalagad sa Ginoo. Ang atong time, wala nangalagad sa Ginoo. Ang atong skills, kung sa inyo mga gasa, kung sa man inyo mga talent, anong wa man nyo gigamit para sa Ginoo? You can use it para mangalagad sa Ginoo. So, at least, I will give 100 pesos or 200 pesos out of my 1,000 pesos. Can you say amen? Let me tell you a secret. Kisay ready, mudawat o panalangin karong buntag. Let me tell you the secret. If you want that your 1,000 pesos dili mahurot, if you want, portion of it, give it back to the Lord as part of your serving. Example, tithes and offering. Muna ang sikrito nga dili mahurot ng imong 1,000. Can you still remember the widow of Sareptath? Nakainomdom mo sa widow of Sareptath? Katong nagpakaon kang Elijah? Okay, unsay nahitabo dito sa Sareptath? Wala na nagdalag meat ang uwak dito sa cave kang Elijah. Wala na tubig naugha na ang brook sa Shirit. And God instructed Elijah, my prophet, go to Sareptath. There is a widow that I'm about to bless. Kung mo-cooperate siya sa programa sa Ginoo. Okay? So, adto dito si Elijah ba? No? Dili Elijah? Elijah. Ingon siya, unsa man ang naadiha sa imo, ma'am. Ingon siya, sa ngalan sa atong buhi nga Dios, pastor. Ang nabilin na lang gidiri sa amo, usa ka takos nga oil, o it's a handful of morsel. Lutoon ni namo karon pastor, himuon namo ning pancake, kauno namo sa kong anak, after this one, magpaabot na lang ni mamatay, pastor. Kaya wa na gyud. Last na gid ni. Everybody say last. Sit one more time, last na gid ni. Last na gid to nga tinapay. And Prophet Elijah is about to teach a lesson about miracle ani nga widow. Unsay giingon ni Elijah sa widow? Okay, go ahead. Buhata ang imuhang gusto buhaton, lutoa. But please, unaha pag-serve ang alagad sa Ginoo. Because that is the commandment of the Lord. Now, kung kita siguro ito giignan adto, wala. Bagsak ta. Isa naman lang kakilong bugas na mo ihatag pag inakong tungas kilo sa imo na unsa. Mga matay na mi sa akong anak Almer, humana mo kaon ani. Lugaw naman lang ina mo hatag pa ko sa imo na unsa. Amen. Look at the principle of God. Look at the concept of God. Kung gusto ka nga dili mahurot ng imong bugas nga imong gipasandig, pila ka sulod ang sa kasako nga bugas sa inyong balay? 50. Gusto ka nga di mahurot ng 50, pila dapat imong ihatag sa kingharian sa Ginoo? How many times I have reminded you? Muna makatawa ko kay pag magwali ko ka ng in kinds, sunod Domingo na imo abot. After 1 month, wa na po imo abot. Muragod ka na pag magwali ko ka ng imperno, grabe inyong commitment pa, number 8. Pag ud na po walik imperno, number 2 na po balik ang commitment. Wali na po kog langit, number 9 na po. Hello, somebody. Mabita ng mga igsoon, nindot yun magbalik-balik sa simbahan, aron ta mapahinumduman. Amen. Kisa may dili gusto di mahuroton yung ikwan dito, tong itlog. Nga nasa yung ig-tray. Pila nabilin dito? Pila solo sa ig-tray? Pila? 30. Pila kabuk ang tay sana. Moingon mo nga, wagi ko'y mahatag sa iyo. Usay walay mahatag, kadaghan man dito gihatag sa imong Ginoo. Asukal, tinapa. Pila kabuk yung tinapa sa balay? Pulo o pila kabuk ato sa Ginoo?
Pila kabuk inyong manok? GR. Hadlong GR kung patay. Nadiskitaan pag ni pastor akong manok. Puna kay napulo ka manok, isaan as Ginoo. Amen. Ati Maribel, kung na kayo napulo kaluti, isaan as Ginoo. Amen. Kung gusto ka dili mahurot, it's a concept. Ha? Ayaw kauna na imong binhi, kay mo nang imong ipugas, aron ka na makaon sunod season. Napay nag-harvest rin nga gikaon mo tanan imong gi-harvest? O kaon na na tanan imong sweldo? Di ba kay kada di pa huban ng wa pa nabot imong sweldo, hurot na po na imong sweldo. That is the reason why we give our tithes and offering, because that is a seed. And seed is a multiplier. Balikon ko, seed is a multiplier. Tanong kag isa kalusok nga mais, pila kabuk ang abot ana? Usa ka si tawagan na niya? Usay tawagan na yung bunga? Usa ka puso with a lot of kernels of corn. Isa lang gipugas ang niabot. But it's always that case. Because seed is a multiplier. Pila kabuk anak sa Ginoo? Kisay anak sa Ginoo? Because God wanted many sons. So sa gibuhat sa Ginoo, He planted His own son. Gipugas niya ang anak sa kalibutan, aron daghan siyang mahimong anak. Can you say amen? He died on that cross as a seed. Muna daghan ng mga anak sa Ginoo karon, can you say amen? Sa unang panahon kanang John 3:16 tinuod na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's true. Bugtong anak si Kristo sa una, pero karon dili na. Kay tungod kang Kristo, katong midawat kaniya, sila gitagag katungod nga mahimong anak sa Dios. Can you say amen? Ikaw ug ako, kung midawat ka sa Ginoo, anak ka na sa Ginoo. So muna karon si Kristo, dili na siya begotten Son of God. Siya na ang firstborn Son of God. Siya na ang kamagulangan sa mga anak sa Dios. Can you say amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Seed is a multiplier. Use the portion of it to serve the purpose of God, and it will never be depleted. Di gyud na mahurot. Bada yung technique, Pastor, no? Paggamay na lang, pag 10 pesos na akong kwarta, ihatag na ako ni sa Ginoo. Na mauron. Kung kano sa 10 pesos lang ang kwarta, ayaw niya ihatag sa Ginoo, ibalik mo sa Ginoo sa imo, 100 pesos. Okay, mga igsoon, seed are warriors. They will fight for you. Seed are medicines. We can heal you. Kanang imong ginahatag. Anything nga imong ginapugas. It could be your strength, it could be your time, it could be your finances, it could be your skills. Tanan nimong gipugas as seed. Pwede mahimo nimong medisina, pwede it will heal you. It can help you for promotion. Seeds are helper. They can help you experience exemption. Balikon ko, seeds are helper. They can help you to experience exemption. Pila sa inyo nakadungog aning panultihon that when it's your time to go, death will find you. Ang gisay mo to, ana. Kung panahon na gidaw nimo, panahon na gid nimo. Gisay mo to, ana, taas ka mo. Okay. Salamat sa Isaya. Pero, but not with King Hezekiah. And that is why I keep serving the Lord. That is why I keep praying long life. Ours is to pray for long life. Pastor, ambo magagtaas kinabuhi, Pastor, nga kontrolado man sa Ginoo ang atong kinabuhi. Kung diha lagi kataman, Pastor, diha lagi kataman, no. I will not take that one.
pwede ka mag-ampo og taas nga kinabuhi kung nangalagad ka sa Ginoo. Hello? The purpose why I pray for long life is to continue serving the Lord. God, tagay pa kong taas nga kinabuhi, Ginoo. Kabalo ko nga, diha ako taman, pero Lord, extend my life because I want to serve you more. Ours is to pray for long life. Aron makapangalagad sa Ginoo. King Hezekiah, this man lives a little longer because of serving. Atong basahon ang iyang kinabuhi. In 2 Kings chapter 20 verse 1. In those days, King Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order because you are going to die, and you will not recover." Praise the Lord. Pagkanindot aning prophet Hezekiah ba? Kaya giwarningan pa sa Ginoo. Hari, mahal nga hari, ingon ang Ginoo, mamatay ka. Bisan pag-asa ka magpatambal, you will not be healed. That is the prophecy of prophet Isaiah over to the king. Okay. Tara na to, unsa ang response, no? By the way, aning panahon na, probably ang edad ni Hezekiah is 39 years old. 39, bata pagid kay siya. And he is one of the kings. He is one of the kings nga kanang naninuod bitaw gid kanang nangalagad sa Ginoo, kanang tarong gid bitaw kay nangalagad sa Ginoo as a king. So can you imagine, bata pa kaayo. He is trying to live a righteous life. He is trying to follow the Lord. He is trying to obey God. He is trying to serve God and man. And yet, mamatay gihapon. Murag sayang kay mga bata, apa 39 niya. Tarong man nga tao. Buutan man nga hari. Isa ni sa mga few kings nga naninuod yung nangalagad sa Ginoo. Unya mamatay. No? Unsay response ni King Hezekiah? When Hezekiah heard this, he turned his face to the wall and prayed to the Lord. Now he start now praying. The prophecy came, mamatay siya, di na siya maayo. He turned his face to the wall and he start praying. Verse 3, unsay ang ingon? Remember, O Lord, how I have always been faithful to you and have served you. Everybody say, serve you. Igsoon, dili ka maulaw sa Ginoo, mangayog ta sa kinabuhi, kung nangalagad ka sa Ginoo. Lord, paabot akong 85 years old, Lord. Lord, kung mamatay ko, Ginoo, kanang di ko mag-antos, Ginoo, kay magsaad ko, Lord, samtang buhi pa ko, Ginoo, mangalagad di ko sa imo. Amen. Ngayon tanong nga, di man takabot sa atong mother of death, pastor, dili bitaw takabot, tinuod na, pero pwede ka mag-ampo igsuon. Amen. Kung sa inyong kabulo mo sa akong prayer, Lord, kanang matulog lang ko, Lord. That's my prayer. God, kung imo mang yung kung kuhaon, Ginoo, kanang natulog lang ko. And I promise you that samtang may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka. Steady lang. Hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayaon ka og alagaran ko. That's my promise.
Lord, please honor my prayer. Kuha ako Ginoo that dili ko mag-antos kanang nagpiyong lang ko, Lord. If maabot na gid akong panahon that I have to go, please kanang nagpiyong lang ko. And I promise you, Lord, samtang may kusog, samtang may kinabuhi pa ko Ginoo, mga lagad ko sa imo. Amen. Pwede mo makaampo ana igsuon. Dili ulaw magampo ana. Why? Because the reason that I pray for long life, it is to serve the Lord. Not to serve my purpose, to serve His purpose. Can you say amen? So, kung paminaw ninyo nga murag duol-duol na mo sa finishing line, ampo sa Ginoo. Lord, kung kuhaon ko nimo Ginoo, please Lord. Pero Lord, samtang buhi pa ko Ginoo, I will serve you. Okay, now, verse 5 to 6. And turn again, gignan sa Ginoo si Prophet Isaiah, turn again, balik. Until Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer. I have seen your tears. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up unto the house of the Lord. And I will add 15 more years to your life. Palakpakan daw nato ang Ginoo. Gidugangan og 15 ka tuig ang Ginoo. You know what? Katawanan ba ako? Di ba birthday na ako last Sunday? Ako lang niya. Wa mo ilabot, ako lang ni. Mutuo mong dili, bahala mo. You know what? Last Sunday, nag-start ko. Kung Lord, every birthday I will give my birthday offering. I give 5,000 pesos as my birthday offering. It seems, Lord, nga akong paliton akong next year, another year. So, Lord, nanakoy isa ka tuig, gipalit na ako sa imuha. Katawanan man, no? You cannot buy life. But that's my prayer. God, muna-muna nila ako nga kwarta Ginoo. But I will buy my life for next year. Every birthday, ikinabuhi na ka, I will give birthday offerings sa Ginoo. Nonsense ang pastor. O di man, no. Pasag di lang ko ninyo. For me. Lord, pundo ko daan sa imo Ginoo. Pundo ko. Because I want to have long life. Mga lagad sa Ginoo. Mga igsoon, gidugangan og 15 years sa Ginoo ang kinabuhi ni King Hezekiah. And believe me, gipakita din sa Ginoo nga ang Ginoo ang tag-iya sa kinabuhi. Ang Ginoo ang nagkontrolar sa kinabuhi. Can you say amen? Pwede kuhaon sa Ginoo anytime ang imong kinabuhi. Pwede ka i-extend sa Ginoo anytime ang imong kinabuhi. Can you say amen? Pwede karon naglingkod ka kuhaon sa Ginoo ang imong gininhawa. Pwede kayo. Pwede po kayo nga imisugma na lang kataman. Oh Lord have mercy. Imisugma na lang kataman. Nakadungog ka sa wali ni Pastor Rolando, Lord. Maghatag ko karon Ginoo, maghatag ko kanang life offering nako, Lord. I will buy my next year, Lord. Gidungog sa Ginoo, okay? I will give you not just 1 year, I will give you 10 years. Lord have mercy. Ugma na lang unta kataman. Okay, sabi nakabalo sa ato, ugma na lang tataman, nakabalo ba dayta? O, jud ta kabalo jud. Amen? Mga igsoon, God is the giver and He is the taker of life. May gahom siya nga muhatag sa kinabuhi, may kagahom siya nga mubawi sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Mga igsoon, let me differentiate this one to you. There is difference between a slave and a servant. What's the difference between a slave and a servant? Munang gitawag kitag mga alagad sa Ginoo. Wa kita gitawag nga ulipon sa Ginoo. Unsay diferensya sa ulipon ug alagad? A slave serve because they don't have option.
Ulipon ka. Wa kay katungon nga mo balibad. Kay you are a slave, ulipon ka. Pag maingon ang imong amo mo, alagad ka, mangalagad ka, kay ano man, ulipon man ka. Gipalit ka. Although kita gipalit na sa Ginoo sa iyang kaugalingong dugo, but He never called us a slave. He called us a servant. A servant is the one who serve even with an option not to serve. Balikon ko, ang alagad, muning mga taong nangalagad, bisag pwede ginunta siya di mangalagad. Pwede kami ngog, no, di ko magwali. No, di ko magplay o gitara. No, di ko matog simbahan. Pwede yun. Pero you came to church. Buti pa sabot, the motivation is out of love. I will go to the church because I love the Lord. Not because I have to go to church. I will give my tithes and offering, not because I have to give my tithes and offering, because I love giving my tithes and offering. Can you say amen? I will give my time to the Lord, not because I have to, but because I wanted to. I will spend my time for the Lord. Muna ang diferensya sa ulipon o sa alagad. Na kay options, but you choose to serve the Lord. That is the heart of a servant. Can you say amen? Jesus Christ, when He washed His disciples' feet, na siya'y option. Because He was the Master. He was the Lord. Pwede niya dili pang hugasan ang tiil sa mga disipulo atong panahona. And I believe atong panahona, perting abuga sa mga tiil sa apostol. Sa unang panahon manggod, wala man na sila mga sapatos, magsandalyas naman na sila. O part sa ceremony, before na sila musaka og panimalay, manghugas gid na sila og kamot. O manghugas gid na sila og tiil. Because that is for physical purification. Murag paghinlo sa imong lawas o nag-signify na sa imong spiritual purification. Lingay mong katapad, kung mukaon ka hugas-hugasad. Naay symbolism kanang pagpanghugas og kamot. It speaks about physical purity. So diha nato na nakuha, no? Wa ta kabalo asma to ni nakuha ni manghugas og kamot, no? Diha nato na nakuha sa mga Hudyo. Jesus Christ, even with an option not to wash His disciples' feet, but He chose to wash His disciples' feet. Mga igsoon, we can serve God by our time. We can serve God by our possessions. We can serve God by our position. We can serve God with our property. We can serve God by our influence. Everybody say influence. Matag isa sa ato natay influence. If you are a director sa school, use that influence to serve the Lord. Find time nga ma-insert nimo ang programa sa Ginoo sa inyong trabaho. That is how you serve God with your influence. Kabalo ko, daghay mga amo ninyo sa trabaho nga wala nakaila sa Ginoo. Can you say amen? They don't know about the Lord. And you can use your influence to tell them about Jesus. Find time nga ma-insert nimo ng time nga makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Amen. Muna mga igsuon, ining pagpangalagad sa Ginoo kataw-anan, kanang maminaw mo sa tingog sa Ginoo, hadlok kaayo na avon. Hadlok maminaw sa tingog sa Ginoo. Kung mayon ang Ginoo sa imo von, undang ang imong trabaho von and serve me. Kaya ka von, may pagwa ko nag-ampo. Guilty ni noong kung rin mo nagtrabaho. Amen. It's hard to listen to the voice of God.
I know, daghan sa inyo gi-convictionan sa Ginoo. Pero, ang atong kasing-kasing, dito tingog sa Ginoo. Ako rato. I know, convictionan mo nga, ihatag na imuhang 100,000 pesos diha. Dito tingog sa Ginoo. Ako rato. Dito tingog ni mo, Lord. 1,000 akong ihatag, Lord. I know, gihunghungan ka sa Espiritu Santo, sug di naghatag imong tithes. I know, ang pulong sa Ginoo na igahom. Amen. I know. Ginahunghungan ka na. Imo lang resolve din. Dito tingog sa Ginoo, ako rato. Isa ko maghatag sa akong tithes. Igsoon, lisod, maminaw sa tingog sa Ginoo. Because when you listen to the voice of the Lord, malaan kang nabuang ka. Nabuang mo yung tawhanan ni kagwapo sa iyang trabaho, gibaylo sa pagpamastor. Who would think an engineer magpastor? Diba? Kisa may pamilya di makayon, nabuang na gini atong pagumangkon. Pila katuig yung paningkamot, may engineer lang, unya, na mastor. They will not understand you. Amen. Diba, Mian? Di sila kasabot, no? Nalisod, maminaw, stingog sa Ginoo. Because when God give you the instruction, Lord, have mercy. Makayon ka nga, Lord, naipag, wala ko naminaw, Ginoo. Naipag, wala ko nag-ampo, wala unta ko kahatag. Ladies and gentlemen, when God give you instruction, ayaw gyog isulti sa uban because malaan ka nabuang ka. Because in the first place, they will not understand. What is wrong with this man? Human mo tang kubit, mura ka pong nakubit. Si Noah. Nahitabo kang Noah, nabuang ng tawhanan, nabuhat og arka. Amen. Kainit. Ang likip ang ining yuta, nagbuhat. Di ba? He was mocked. Kung maminaw ka sa tingog sa Ginoo, malang kang buang. Pero salamat na lang. Kaya kung malang kang buang, buti pa sabot, nagtuman ka sa Ginoo. Kung waka man nagbuang, waka nagatuman sa Ginoo. Nalinga rin mong tapan, nalang kang buang, prad, wala. Kung nalang kang buang, praise the Lord. Naminaw ka sa tingog sa Ginoo, pero waka na lang buang, waka naminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. And hear me please. The first evidence, okay? The first evidence of serving, ang unang ebidensya sa pagpangalagad sa Ginoo, mao ang pagpangabig o kalag. Balikon ko, the first evidence of serving is soul winning. Now, let me ask you, seriously this morning, pila na ba kakalag ang imong nadala at tubangan sa Ginoo? Because that is the first priority sa usa ka magtutuo. Muna ang unang pagpangalagad nimo sa Ginoo. Pila na kakalag ang imong naagak, ang imong nadala diha at tubangan sa Ginoo. This is the first ministry nga gihatag sa Ginoo sa magtutuo. Igsoon, let me challenge you this morning. Because serving will bring blessing. And the first way to serve the Lord is winning souls. Kung hangtod karon, wala pa kay nadala, hangtod karon, wala pa kay nadala nga kalag sa tiilan sa Ginoo. Palihog in taon, pangayog pasaylo sa Ginoo. Kung hangtod karon ha, pila na kakatuig na ngalagad sa Ginoo, wa gi kay nadala nga kalag at tubangan sa Ginoo, pangayog pasaylo sa Ginoo. And start praying, Lord, gamita ko nga ang mga tao makaila sa imo. Tudloy ko Ginoo, saan ako ni paggamit ang akong negosyo Ginoo nga ma-insert na ko ang imong pulong. Kung na kay negosyo, kung na kay mga empleyado nga wa pa kailas Ginoo,
Hala, pa-Bible study dito ang inyong empleyado. Bisag once a week lang. Give them chance to hear the gospel. Everybody say, give them chance. Say it one more time, give them chance. Wala mo kabalo mga igsoon. Sa inyong panimalay, usara mo balay. Pero ang kamatuoran, sa usa ka panimalay, dili tanan mo atog langit. Naguban man tagkaon. Please give them chance. Muna, dadaan ninyo ang simbahan sa inyong panimalay. Pastor, di mo ko kabalo mag-share. Tawagan niyo si Pastor. Pastor, Bible study ta sa among balay, Pastor. Gusto na ako makadungog ang akong mga anak. Gusto na ako makadungog ang akong bana. Gusto na ako makadungog ang akong silingan. Give them chance. Mura man ang atoa, tagaan silang chance makadungog sa pulong sa Ginoo. Aron pag abot na to sa langit, dili ta nila tulisokon, kabalo man day ka pa nga wa pa kung naluwas, nga wa gid minimo gipadungog sa ebanghelyo pa. At least, kung magbulag man mo puhon, God forbid, gibuhat nimo ang imong part, you have given them chance. Muna mga igsoon, murag once a month, nag-altar call jud ko. Ask me why. I give people chance. Nara na sa inyong munuol mo sa altar. At least I give you chance to come to the Lord. Dili man ako ang mag-usap sa inyo, di man ako ang magluwas sa inyo ha. It is the Lord. And I know God is working and convicting. Ours is to obey. Ours is to listen. Ours is to respond. Munigingon sa Daniel. Daniel 12:3. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness, they will shine like the stars forever and ever. Can you say amen? Bisan si kinsa nga nagatabang sa mga kalag ngadto sa pagkamatarong mo sidlak sila sama sa bituon sa walay katapusan. If you are a soul winner, you will shine like stars forever and ever. Mga igsoon, Lord, I offer my life to you. Be careful with the song you are singing. Please be careful. Do not sing that song if you are not ready to sacrifice your life. Dili ra ni kanta-kanta ang ato. Please be careful. Do not be like a hypocrite before the Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice.